Ang Dallas ang isa sa mga top team ngayon sa early part ng season. Meron silang 53 points per game kina Luka at Kyrie. Number 2 sila sa offensive numbers, number 1 naman sila sa 3-point percentage, pati sa field goal percentage nasa top 10 ang Dallas. Nakatapat nila ngayon si Giannis at si Dame ng Milwaukee Bucks. 40 points, 14 rebounds, 7 assists, 2 steals si Giannis, samantalang si Dame 27 points at 12 assists. Nakaka-adjust na kasi ang Bucks or si Dame nakaka-adjust na sa Milwaukee. Pasok rin ang Bucks sa top 6 ngayon sa standing. Ang Dallas naman meron 39 points si Kyrie, meron naman 35 points si Luka. Sa apat na talo ng Dallas, dalawa ang kalimitan nagkokos nun. Versus Nuggets at Raptors, rebounds at points in the paint. Versus Pelicans naman, points in the paint nayari. Sa game naman ng Bucks at itong Dallas, lamang noon ang Mavs papasok ng 4th. Pero 14 points ang ginawa ni Giannis sa total na 43 points ng Bucks. Yung defense kasi nila malaking bagay yun lalo na sa loob. Advantage din kasi si Giannis talaga para sa kanila. Si Kyrie nasa 18 points on 3rd, nasa 50 naman ng 4th. Si Luka 6 points. Halos match kasi ang game na yon pero sa free throw doon nayari ang Dallas. 7 out of 10 kontra sa 17 out of 20 na Milwaukee. Sa 5 minutes mark pa, lumamang ang Bucks doon galing sa free throw ni Giannis. Yung 10 points si Damian Lillard sa 4th, 8 doon galing naman sa 5 minutes below. Kasama pa doon yung 3 free throws na nakuha niya mula sa foul ni Kyrie. Yung inside presence pa doon kailangang i-adjust ng Dallas. Yun talaga naman kasi ang sinabi dati pa ni Jason Kidd. Ang sunod na makakalaban ng Mavs, yung Sacramento na merong Sabonis doon, Lakers na merong AD, yung Clippers tinalo naman nila yon. Pero tingnan natin sa susunod na game. Yung versus Bucks kasi nakita doon na kailangan pa talagang mag-adjust ng Dallas lalo na kapag merong magaling na big man sa kabila katulad ni Giannis, Jokic, Valanciunas at dun din sa Raptors dati. So kailangan din makaipon ng Dallas ang panalo bago bumagsak yung mid-December dahil sila yung isa sa may madaling schedule talaga bago pumasok yung January or after in-season tournament. Ang Bucks naman bumabalik ulit yung dating Giannis or nakaka-adjust na siya kasama si Damian Lillard. Mula sa 22 points at 7 rebounds per game ni Giannis, umangat na yon sa 28 and 9. Isa pa yung 40 points na ginawa niya versus Dallas. Sa apat na talo din ng Bucks, either hindi umiscore si Dame ng 20 points or hindi siya naglaro. Yung versus Toronto Raptors, ang worst game nila ngayong taon so far. Below 20 points silang dalawa doon. Kapag naman sabay sila ngayon at umiscore ng 20 pataas, doon sila nananalo, puwera usog. Nagparamdam na rin si Andrew Wiggins sa Golden State after ng 14 games. Yung 3-point shot niya nung nasa less than 10 seconds na ang nagpalamang sa Golden State kontra OKC. Meron na si Wiggins noon na 31 points sa game. Season high niya yon at best game so far. Meron pa pala sa kabila si 3-man, si Holmgren. Nasa mahigit 1 seconds na lang yun na ipasok niya yung 3-point shot para tumabla ng 117. Si Holmgren nasa 35 points, 10 rebounds at 5 assists sa game. 3 puntos ang kailangan niya papasok ng overtime para naman makatabla sa season high ni Wembanyama. So pinapakinggan ko kanina yung mga commentator. Ang sinasabi kasi doon kung umabot sa oras or lagpas siya sa 3-point area. Hindi ko lang makita yung isang side doon kung nakatapak itong si Holmgren doon naman sa sideline. Nakatingin kasi yung mga fans sa paa ni Holmgren, mukhang malayo naman kung titingnan sa isang side. Pero meron kasing isang fan na tinuro na nakatapak itong si Holmgren doon sa linya. Ang size or haba ng gilid na yon nasa 3 feet or mahigit 3.5. Pero kita naman no si Holmgren halos nasa gitna na or nasa dulo na. Wala naman tinawag yung mga referee, kinounted pa rin yung 3-point shot ni Holmgren. Overtime, panalo ang OKC. Sinabi din naman ng mga commentator na behind the line yung tira ni Holmgren kaya counted pa rin. Naubusan kasi ng bala itong Golden State ng overtime 130 to 123 para sa Thunder. Yung mga tira ni Klay kita ng pilit na kahit may bantay itinitira niya pa. Meron naman si Holmgren na 36 points, 10 rebounds, 5 assists, kinulang pa ng 2 points para makatabla kay Wemby. Si SGA nasa 40 points, si Wiggins 31 points, si Steph 25, si Klay napako na sa 16 points ng 4th. Ika-6 na sunod ng talo ng Golden State. 1 and 5 nila sa kanilang home court. Bagsak sila sa number 10. Ang OKC naman angat sa number 4 ng standing. Nasa OKC na rin ang tiebreaker kontra sa Golden State.
3 beses kasi lang ang game nila ngayong season at 2-1 doon ng OKC. So nakuha na ng Thunder ang advantage doon.